Okay, so ulitin natin. Ulitin natin yung 5 meters kasi yung isang camera ko malapit dun sa target board hindi nakuha. So tingnan natin. So kanina yung una sabi ko nga 7 meters. Susubukan naman natin ngayon 5 meters yung ating speed double tap. Okay, firing. Ayan. Ayos. Lambot. Precise na precise, oh. Ayan po guys, magandang araw po muli sa ating lahat. At muli po, nandito po tayo ulit sa Mount Samat Firing Range, the home of Bataan Shooters Gun Club. Ayan, and another vlog po tayo and for today's vlog. So, gun review po ulit tayo. Ang gun review po natin ay 1911 Classic. Usually, may vlog na po tayo before. Nag-vlog na rin po tayo ng Classic. So, diniscuss po natin doon kung ano po yung mga barrel na pwedeng, mga different firearms na pwedeng gamitin sa Classic Division. So yun po, inalam po natin yung mga model nila, brand, saka yung paano pinaka-customize externally. So nabanggit ko dun sa ating vlog na yon na magbablog po tayo ng Classic gun, kung paano naman po natin gawing precise yung kanyang internal parts. Ayan, so ibig sabihin, may mga baril po kasi na custom gun, yung po yung mga ina-assembled gun nila na like for example yung Mitrillo, si Bernabe, si Truweight, ayun, nagko-customize po talaga sila ng gun, nag-assemble po sila ng gun. Pero ang gagawin po natin ngayon, ang ibabalag po natin, ito ay stock gun, Armscore AIM 1911 A1 FS PS, yung kanyang model. So stock gun, ibig sabihin binili po ito na sa gun store. So dito po sa plus screen makikita nyo po, ito po yung original design po nitong baril na to. Ayan, so ito na po siya ngayon. So hindi lang po siya pina-customize externally, alamin po natin, babaklasin po natin mamaya yung internal parts niya, kung ano po yung binago dito sa baril na to para naging precise at ready for competition siya. May mga pinalambot silang mga peripherals, like yung kanyang trigger, yung kanyang recoil, kasi alam naman natin ang stock gun ay napakatigas. Ayan, so stay tuned po kayo at atin pong babaklasin tong baril na to. Isa-isahin po natin kung ano yung mga pwedeng gawin sa Classic Division gun para maging precise siya, ano yung pwede nating ipa-customize sa gunsmith. Okay, so testing natin yung kanyang accuracy. Usually, kaya tayo nagpapa-customize or nagpapa-precise or ginagawang gusto natin gawing precise yung ating stock gun para mag-enjoy tayo. So usually sa double tap at maging precise tayo sa pag-hit ng plate. So tingnan po natin, tara, subukan po natin iputok, subukan po natin i-double tap. Ayan, tingnan natin kung sa target board sa 5 meters saka sa 7 meters kung gaano siya ka-accurate sa double tap niya. Firing! Ayos! Okay, so yung unang target natin, so sinubukan natin sa yung ating speed double tap sa 7 meters. So medyo may pumunta sa Charlie. Pero malayo po 'yon, medyo malayo po yung 7 meters. Subukan naman po natin ngayon na 5 meters. Ayan, so subukan natin 5 meters. Firing. Ayos, ayos. Okay, so ulitin natin. Ulitin natin yung 5 meters kasi yung isang camera ko malapit dun sa target board hindi nakuha. So tingnan natin. So kanina yung una sabi ko nga 7 meters. Susubukan naman natin ngayon 5 meters yung ating speed double tap. Okay, firing. Ayan. Ayos. Lambot. Precise na precise, oh. Okay, so ayan po guys.
So naiputok na po natin. Ngayon naman baklasin natin, tingnan natin kung ano yung ano yung mga napalitan nga doon sa loob. Okay, so disassemble po natin siya. Okay, so pagkabaklas mo, ito agad mapapansin mo, ito napalitan na to. So ito yung tinatawag na tungsten guide rod buster. Ayan, so double spring po siya. Bakit po siya tinawag na double spring? So may spring po siya dito sa upper at mayroon din siyang spring dun sa lower. Ayan, so ang gamit po ng tungsten guide rod tungsten buster, siya po yung makakatulong po siya sa prevention ng recoil. Okay, so ito yung sinasabi ko kanina na tungsten recoil buster. Ayan, ito po yung isang napalitan kasi yung ordinary po nito ay yung original po nito ay yung recoil guide rod. Ayan, so mayroon po yun, single spring lang po yun. Single spring lang po siya. Tapos pangalawang napalitan ito po yung kanyang barrel. Ayan, ito po yung sinasabi ko kanina na hindi po basta-basta kumuha ng barrel. So pagka nag-purchase ka po ng barrel, kailangan pong kumuha ng permit sa FPO account, sa FPO. So kailangan po ng additional permit pagka every purchase po ng barrel. Ayan, so yung barrel niya po, ito po ay na-tungsten na po siya. So ang brand po ng barrel niya ay branded na po siya ay KKM. Ayan, so maraming nagtatanong kung ang classic daw ba, pwede daw bang i-tungsten. So, ang kasagutan naman doon, pwede naman. Pero sa level 3 po kasi, mayroong tinatawag na ano doon na no lightening of slide. So, pagka nagpa-tungsten ka, mayroon po silang pangsukat dito sa slide. So, sinusukat po nila yan. So, kaya pagka nagpalagay ka po ng tungsten dito sa iyong barrel, make it sure na hindi po mababiolate doon yung sukat. Kailangan as is pa rin po yung sukat nila. So hindi ko rin po sure kung ano po yung exact na sukat. Ayan, so pero ang kasagutan po kung pinapatungsten po ang classic division gun ay pwede pong ipatungsten. Ayan. So ito po yung pangalawa na pinalitan, ito po yung una, yung tungsten guide rod buster at yung pangatlo yung kanyang ano po, trigger. Ayan, ito po ay infinity trigger na po ito. So, according kay yung aming presidente, itong infinity trigger na to na ay nabibili kay Truweight. So, pagka nag-purchase ka kay Truweight, pwede mo na rin po siyang ipapiting dun sa kanya kasi may gunsmith naman po si Truweight. Pero yung mga marunong minsan, bumibili sila ng infinity trigger, sila na rin po naglalagay. So, drop in or may drop in, dinidiskartan na lang po nila kung paano po nila nilalagay. Pero kung akong tatanungin, much better po na dahil wala po kung ganong kaalaman sa pagpapalit ng mga piyesa ng baril, dadalhin ko po sa gunsmith para mas sigurado po ako na maganda yung pagkakapit ng aking trigger na infinity na nabili. Okay, so yun yung pangatlo, yung pang-apat na napalitan niya, itong ambidextrous safety. Ayan, kung mapapansin nyo, ito po ay double alpha. Left and right na rin po siya. Ayan o. So left and right na rin po yung ambidextrous safety niya. So pwede sa kaliwa, pwede sa kanan, yung mga right-handed saka yung left-handed. So maganda rin po ito. Maganda po siya panghawak, nakakatulong po sa panggrip. Okay, so yung panglima na napalitan niya, yung extreme engineering, yung hammer saka yung mainspring. Saka yung share spring, disconnector, saka yung share. Ayan, so pag sinabi mong extreme engineering, nabibili po yun guys kay Truweight. So set na po siya. So set na po siya. Again, yung mga iba, ang ginagawa po nila, dinadrop in po nila. Sila na po naglalagay. Pero sabi ko, katulad ako, hindi naman ako ganun kaalaman na mag-repair dun sa internal parts ng aking gun. Dadaling ko po sa gunsmith. Bibili po ako ng extreme engineering at dadaling ko po sa gunsmith at sila po yung magpipit. Sila yung maglalagay dito sa aking baril. Ayan, so yung extreme engineering, isang nakakatulong bakit napakalambot yung ating trigger. So maliban dun sa tinatawag natin na trigger job, kasi pinapalambot po itong trigger job, pinapalambot po nila itong trigger natin.
through trigger job kaya siya lumalambot. Pero minsan yung mga iba, pagka hindi bumili ng extreme engineering, lumambot siya pero hindi po siya ganun ka-precise. Ayan, so mas maganda po kung papalitan po natin into extreme engineering, saka natin ipapa-trigger job. Ayan, so ano pa yung napalitan niya? Ito po, yung magazine release. So pinalaki niya na rin po yan. So na-discuss na rin po natin ito, yung unang vlog natin sa Classic. Na-discuss na rin po natin itong magazine release. Saka yung ating mag wheel. Ayan. So sa internal, ano pa yung pwede niyang napalitan? Yung kanyang recoil. Yung kanyang recoil spring. Okay, so yung kanyang recoil spring ay napalitan na rin po siya ng 8 pounds. So usually yung mga stock gun ng recoil spring po niyan nakalagay sa kanya nasa 12 to 15 pounds po yung kanyang recoil spring. So napakatigas po. So ito po ay napalitan na rin po yung kanyang recoil spring ng 8 pounds. Okay. Okay, in addition, pagka pinalitan nyo yung extreme engineering nyo, kasi yung extreme engineering papalambutin niya itong hammer. So ibig sabihin, lalambot yung palo ng hammer. Okay, so yung isang ginagawa po namin, kadalasan, pagka ito ay naging extreme engineering niya, yung ating firing pin, pinapalitan po namin, nag-i-extend po kami ng firing pin. Para pagka pinalo ng hammer, pagka kahit na malambot yung pagpalo ng hammer dun sa firing pin natin, pagka hindi mo po pina-extend yung firing pin mo, doon po nagkakaroon na nangyayari yung dud. Okay, so yung dud, dahil maiksi yung firing pin mo, hindi niya gaano napapalo yung ating primer. Ayan, so pagka nagpalit ka ng extreme engineering, nagpa-trigger job ka, automatic, magpapalit ka din po ng papa-extend ka rin po ng firing pin. Ayan, so ganun lang po. Gawing precise yung ating 1911 na arms core. Or kahit na hindi man arms core, yung mga ibang model din katulad ng Metro Arm, yung ating shooters, ayan, yung mga stock gun na nabibili natin sa gun store. Ayan nga, nabibili nga sa gun store, yun yung stock gun. Okay, yung diniscuss po natin dito kung paano siya gawing precise, yung barrel, yung extreme engineering, yung recoil, yung mainspring, yung trigger job natin, ganun din po yun, ganun din po ang gagawin natin. So, ang katanungan dyan, ano yung mga gunsmith na pwede kong puntahan? Ayan, so pagka nag-purchase ako ng stock gun, let's say nag-purchase ako ng stock gun sa ating gun show, dadaling ko sa mga gunsmith. Ano yung mga gunsmith na yon? So, marami naman. Nandyan si Noel Francisco, si Bayang, gayan. Or maraming gunsmith na pwede nating puntahan. Ayan, so ganito siya ka-precise. Ayan ang lambot niya. Ang lambot niya guys. Ang lambot niya ikasa. Ang lambot niya ikasa. Ang lambot niyang kalabitin. Ayan. So yung nung bago-bago ko sa shooting, sabi ko, kasi yung mga baril ko stock gun nga. Pag kinakas ako, napakahirap ikasa. Pupersahin ko pa bago ikasa. Ngayon, nung one time napadpad ako sa firing range at nakakita ko ng practical shooting competition. So kinakasan nila, ginaganon lang nila parang ang lambot. So nagtataka ako bakit kaya napakalambot yung mga baril nitong mga to. So ganun po, yung mga diniscuss natin dito sa ating vlog, ganun po yung pwede nating gawin para mas gawin nating precise. Kung hindi man tayo naglalaro o hindi man tayo shooter, much better pa rin po na gawin nating precise yung ating baril. Kasi kung hilig lang natin pumunta sa firing range, mag-precision, so mas maganda po maging precise yung baril natin para maganda naman po yung patama natin para mag-enjoy tayo. Most especially sa mga bakal, pag nag-hit tayo ng bakal. So pag nakaka-hit tayo ng bakal, nandun yung excitement natin dahil na-hit nga natin yung bakal. So maging mas precise ka na sa pagtama ng bakal pagka na-set up mo na to, napalambot mo na yung trigger, napalambot mo na yung hammer set mo, yung recoil. Bakit magiging precise sa mga bakal? Kasi yung kalabit, pagka yung stock gun, matigas yung kalabit mo, minsan dahil nga matigas yung trigger mo, pagka kinalabit mo, nagpi-flinching ka, nahahatak mo siya pababa.
So, ibig sabihin, hindi ganun ka-precise yung patama mo sa board, sa bakal, dahil nga nagpiplinch ka, dahil nga sobrang tigas ng trigger. Hindi katulad ng pag na-precise mo na siya, nakatutok ka dun sa target mo. So, pag kinalabit mo, ayan, so, ang lambot niya, hindi ka nagpiplinch. Ayan, nakakatulong siya pag gawin nating mas precise yung ating barrel. Are you ready? Stand by. You finish, unload the shoe clear. Clear, hammer down. Range clear, your time 1690. Unloading shoe clear, clear, hammer down, hold still. 105. Stand by.